Isang napakagandang umaga sa iyo, Miss Cassie. Tawagin mo na lamang akong Alfred at ako ay 35 anyos na. Ang trabaho ko? Oo, sa basura. Ako yung nakikita nyo na tuwing madaling araw nakasabit sa likod ng truck at namumulot ng mga bagay na itinatapon ng iba. Sanay na ako sa baho. Sanay na ako sa tingin ng tao na parang ako mismo yung basura. Pero Miss Cassie, kahit na ganito ako meron naman akong isang prinsesa sa buhay ko. At siya ay si Letty. At ang kwento na to ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol na rin sa pagmamahal ko sa kanya at sa prinsipyo naming dalawa. Ito ang kwento kung paano sinubok ng halagang 1,000,000 ang pag-ibig ko para kay Letty. Alfred, bilisan mo nga dyan pare. Basang-basa na tayo. Puno na tong likod. Enteng. Ito na. Ito na yung huling tambak galing dun sa mansyon sa may kanto. Grabe, ang bibigat ng mga tinatapon talaga ng mga mayayaman. Ganyan talaga. Alam mo, mga basura ng mga mayayaman. Ginto yan sa atin. Huli ka na rito. Sumampa ka na. Palis na sana kami noon, Miss Cassie, pero sa ilalim ng poste ay may napansin akong kumikinang. Isang asul na duffel bag. Hindi siya mukhang basura. Mukha siyang naiwan. Kaya nung nakita ko yun agad akong bumaba. Ano to? Ano ko? Diyos ko. Hoy pare! Ano pa ginagawa mo dyan? Halika na, taalis tayo! Sandali lang. May nahulog lang na sako. Susunod ako. Miss Cassie, nung binuksan ko yung bag, parang tumigil ang ulan. Parang nawala ang ingay ng truck. Pera. Bundat na mga bundle ng 1,000. Hindi lang yun basta barya. Yun ay nagkakahalaga ng 1,000,000 at sa tingin ko ay higit pa. Nanginginig ang mga kamay ko noon, Miss Cassie. Agad kong isinara ang bag at niyakap ito sa dibdib ko. Sa loob ng jacket ko doon ramdam na ramdam ko ang bigat nito. Yun ay ang bigat na pwedeng bumago sa buhay namin ni Letty. Alfred, ikaw na ba yan? Ang lakas ng ulan na. Basang-basa ka. Oo, Letty. Nandito na ako. Huwag ka nang bumangon dyan na dahil masama ang pakiramdam mo. Nag-aalala kasi ako. Wala pa kasi tayong pambili ng gamot para bukas Yung kiniita mo sa pangangalakal kahapon. Ayun, ipinambayad ko na sa kuryente. Pasensya ka na, mahal ko Durog na durog ako sa totoo lang tuwing naririnig ko siya na humihingi ng pasensya. Siya na nga itong nagtitiis sa hirap kasama ko Nakaupo ako sa tabi ng papag namin at hawak ko pa rin ang bag. Tinititigan ko si Letty. Payat na siya, pero ang ganda ng mga mata niya, Miss Cassie. Pero makikita mo na pagod ito. Iniisip ko na rin sa mga sandaling ito kung ilalabas ko na ba tong pera na to ngayon. At bukas na bukas din, dadalhin ko na siya sa pinakamagandang ospital. Pinaplano ko na rin sana, Miss Cassie, na bibili kami ng bahay na hindi tumutulo ang bubong. Letty, halika rito. Tingnan mo to. Alfred, ano yan? Teka, saan mo naman nagaling yan? Pera ba yan? Diyos ko, Alfred, bakit naman ang daming yan? Napulot ko lang yan sa tapat ng malaking bahay kanina. Alam mo, Letty, walang nakakita. Wala doon kahit CCTV. Ako lang ang nakakita niyan. Umuulan at madilim ng mga sandali na yun. Kaya Letty, akin na to. Atin na to. Naku, Diyos ko, Alfred. Alam mo, sa palagay ko, 1,000,000 yata ang halaga niyan. Hindi ba yung napulot mo? Sinisigurado ko na merong nagmamay-ari niyan. At baka nga, pampasweldo yan O hindi kaya, pampa-hospital din ng may-ari. Ano? Pampa-hospital? Letty, kung meron man dapat na ma-hospital dito, ikaw yun. Alam mo ba na ilang buwan ka nang inuubo?
Wala tayong may papakain sa mga magiging anak natin kung ganito tayo habang buhay. Letty, tingnan mo. Ito na yun oh. Oh, tingnan mo. Hulog to ng langit. At baka binigay na to ng Diyos para sa atin. Alfred, tumingin ka sa akin ha. Tumingin ka sa mga mata ko. Letty, pagod na ako. Pagod na ako na makita ka nahihirapan. Mahal kita, Alfred. Pinakasalan kita kahit na wala kang pera. Pinakasalan kita kasi mabuti kang tao. Ikaw yung Alfred na nagsusoli ng sukli sa tindahan kahit kulang at gipit tayo. Ikaw din yung Alfred na nagbubuhat ng gamit ng mga matatanda. At alam mo, Alfred, kapag ginastos natin yan, hindi na ikaw yung Alfred na minahal ko. Magiging magnanakaw na tayo. Pero paano ka? Paano naman tayo? Kakayanin natin to, okay? Kagaya ng dati, kaya natin. Pero hindi ko kayang gumaling gamit ang pera na hindi naman natin pag-aari. Baka gumaling nga ako pero baka habang buhay naman tayong hindi patulugin ng konsensya natin, Alfred. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Isoli mo yan. Napaluha ako, Miss Cassie. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa hiya. Tama siya. Ang babaeng ito na walang-wala ay mas mayaman pa ang prinsipyo kaysa sa akin ng mga sandali na yon. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Yung yakap na parang ayoko nang bumitaw. Oh, anong kailangan mo at sino ka? Bawal ang mamalimos dito kaya umalis ka. Boss, hindi naman ako mamamalimos. May gusto lang sana ako na makausap. Itatanong ko na lang din sana kung yung may-ari ho ng bahay ay si Mr. Tan. Ano ka ba? Busy si sir. Ano ba kailangan mo? Basurero ka, di ba? Opo, basurero ako pero pakisabi ho sa kanya na nakuha ko po yung bag niya. Yung kulay asul. Guard, papasukin mo siya. Siya ba yung nakakita? Oo sir. O sige na pare. Pumasok ka na raw. Humarap sa akin si Mr. Tan, Miss Cassie. Siya ay isang Chinese businessman at mukha siyang istrikto. Pero nung nakita niya ako parang nabunutan siya ng tinik. Pawis na pawis siya kahit aircon ng bahay. Agad ko namang inabot sa kanyang bag pagkalapit ko. Sir, magandang umaga ho. Eto, nakita ko ito kagabi sa tapat ng gate nyo nung kumukuha kami ng mga basura. Baka ho naiwan nyo nung bumabaho kayo ng kotse. Nandito ang lahat. Kompleto. Naku Diyos ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, iho. Alam mo ba kung para saan ito? Payroll ito ng mga empleyado ko sa factory. Alam mo kung nawala ito, daan-daang pamilya ang hindi kakain ngayong linggo. Pati negosyo ko ay pwedeng magsara. Mabuti naman ho kung ganun, sir. Sige ho, aalis na po ako. Baka po kasi hinahanap na ako ng asawa ko eh. Teka sandali, iho. Teka. Ito, kumuha ka. Ito, 10,000. Kulang pa ito. Teka lang. Ito, 20,000. Sige na, nakikiusap ako na tanggapin mo ito. Naku, huwag na ho, sir. Ginawa ko lang naman ho kung ano yung tama. At saka, ang sabi ho ng misis ko, mas masarap daw ho ang tulog kapag malinis ang konsensya. Ano, tinatanggihan mo ang pera sa hirap ng buhay ngayon? Ganun na nga ho, sir, pero kung pwede ho sana, baka may trabaho na lang ho kayo na pwedeng ibigay sa akin. Kahit ano ho, mas gusto ko pa po sana na paghirapan yung pera kaysa tanggapin na lang to ng kusa. Para ho sana pambili ng gamot ng misis ko. Ano bang pangalan mo, iho? Ako po si Alfred. Alfred Season po. Alfred, sige, simula bukas hindi ka na isang basurero. Kailangan ko ng katiwala sa warehouse ko. Tao na hindi ako nanakawan kahit na nakatalikod pa ako. Walang iba kundi ikaw yun. Sagot ko na rin ang pagpapacheck up ng misis mo. Ihahatid ko siya sa doktor ko ngayon din. Nung mga oras na yon, Miss Cassie, parang tumigil ang mundo ko. Pero hindi yun dahil sa takot o dahil sa kaba.
kundi dahil yun sa sobra kong saya. Umuwi ako noon kay Letty, hindi ko dala ang 1,000,000. Ang daladala ko sa kanya ay isang bagong pag-asa. Niyakap ko siya pagka-uwi ko. Umiyak siya nung ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi ko na sa iyo hindi tayo pababayaan ni Lord. Lumipas ang 5 taon, Miss Cassie, at ngayon ay isa na akong supervisor sa warehouse ni Mr. Tan. Magaling na din si Letty at meron na kaming maliit pero sarili naming bahay. Alam mo, Miss Cassie, minsan naiisip ko pa rin. Paano kaya kung itinakbo ko yung pera? Siguro mayaman kami saglit pero nagtatago naman kami habang buhay. Siguro wala akong respeto sa sarili ko. Sa mga nakikinig, lalo na sa mga gipit na gipit, kapit lang. Tandaan ninyo na ang pera ay nauubos. Ang asul na bag ay naluluma. Pero ang dangal, ang pagmamahal na tapat, yan ang yaman na hindi mananakaw sa inyo kahit kailan. Muli, maraming salamat sa iyo, Miss Cassie, sa pagbabahagi ng aking istorya at sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking buhay. Hanggang dito na lamang at magandang umaga sa inyong lahat. Nagmamahal, Alfred.